ang kwento ng YKK sa Zipper. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit may YKK sa karamihan ng zipper. Subukan ninyong silipin ang zipper ng jacket ninyo, backpack, maong, luggage, o kahit coin purse. Malaki ang tsansa na may 3 letra kayong makikita. YKK. Kaya class, buksan natin ang zipper ng kaalaman at alamin kung bakit halos saan ka man tumingin. YKK ang makikita mo dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay @Brea_Acabanes. Salamat sa suggestion mo. Unang-una, hindi po pangalan ng zipper ang YKK. Isa itong kumpanya mula sa Japan. Ang ibig sabihin ng YKK ay Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, na sa Ingles ay Yoshida Manufacturing Company. Itinatag ito noong 1934 ni Tadao Yoshida, isang negosyanteng naniniwala na ang magandang kalidad ang pinakamabisang paraan para magtagumpay ang isang negosyo. Noong panahong iyon, marami nang gumagawa ng zipper pero hindi pa pare-pareho ang kalidad. May zipper na madaling sumabit, may zipper na ayaw magsara, may zipper na isang hila lang hiwalay na agad ang 2 gilid. Ang ending, imbes na maisara ang bag, ay sira na naman. Napansin ni Yoshida na kung gusto niyang maging pinakamahusay, hindi sapat na gumawa lang ng zipper. Kailangan niyang kontrolin ang buong proseso. Kaya imbes na umasa sa ibang supplier para sa metal, tela, makina at iba pang materyales, unti-unti niyang ginawa ang halos lahat ng kailangan ng kumpanya sa loob mismo ng kanilang operasyon. Ibig sabihin, sila mismo ang gumagawa ng maraming makina, sila rin ang nagpo-produce ng mga materyales, at sila rin ang nagsasagawa ng quality control. Kapag may problema, hindi na kailangang maghintay sa ibang kumpanya. Maaayos agad nila. Isa pa sa naging sikreto ng YKK ay ang pagiging consistent. Kahit saan gawin ang zipper, Japan man, Pilipinas, Vietnam, o ibang bansa, sinisikap nilang pareho ang kalidad. Kaya habang lumalaki ang industriya ng damit at bag sa buong mundo, unti-unti ring lumawak ang YKK hanggang magkaroon sila ng mga pabrika sa napakaraming bansa. Ngayong alam na natin kung ano ang YKK, ang susunod na tanong ay ito. Bakit nga ba tila sila ang nasa halos lahat ng zipper na nakikita natin? Ito ang nakakatuwang bahagi ng kwento. Kapag gumagawa ng jacket ang isang clothing company, hindi naman sila kadalasang gumagawa ng sarili nilang zipper. Mas praktikal na bumili mula sa kumpanyang eksperto na rito. At kapag ang produkto ay ibebenta sa iba't ibang bansa, napakahalaga ng isang bagay: reliability. Isipin ninyo, bumili ang customer ng mamahaling jacket. Maganda ang tela, maayos ang tahi, pero pagdating sa zipper, unang gamit pa lang ay bumigay. Ano ang unang mapapansin ng customer? Ang zipper. Dahil dito, maraming manufacturers ang pinipili ang YKK dahil alam nilang maliit ang posibilidad na magkaroon ng problema. Isa pang dahilan ay napakalawak ng kanilang production capacity. Hindi lang sila gumagawa ng libo-libong zipper. Gumagawa sila ng bilyon-bilyong zipper bawat taon para sa iba't ibang industriya. Hindi lang pang jeans at jacket ang ginagawa nila. May zipper sila para sa tents, luggage, sapatos, protective clothing, sports equipment, automotive applications,
At marami pang iba kapag kailangan ng isang malaking clothing brand ng milyon-milyong zipper na pare-pareho ang sukat, kulay at kalidad, kayang ibigay iyon ng YKK. May isa pa silang prinsipyo na tinatawag na cycle of goodness. Ang simpleng ideya nito ay kapag maganda ang produkto, makikinabang ang customer, kikita ang negosyo, lalaki ang tiwala ng mga partner, at uunlad ang kumpanya. Hindi lang interest ang iniisip nila, kundi pang matagalang relasyon sa kanilang mga kliyente. Dahil dito, maraming kilalang clothing brands ang matagal nang gumagamit ng YKK sa kanilang mga produkto. Pero tandaan, class, hindi ibig sabihin na lahat ng zipper sa mundo ay YKK. Marami ring ibang kumpanya ang gumagawa ng dekalidad na zipper. Nagkataon lang na napakalaki ng market share ng YKK kaya madalas natin silang makita. At ngayon, dumako naman tayo sa tanong na marahil gusto ninyong subukan agad sa bahay. Matibay nga ba talaga ang YKK? Ang maikling sagot ay oo, pero hindi dahil may secret formula ang YKK. Matibay ito dahil sa maingat nilang paggawa at mahigpit na quality control. Sinusuri ang bawat bahagi ng zipper at dumaraan ito sa iba't ibang tests upang matiyak na maayos ang pagbukas, pagsasara at tibay nito sa araw-araw na paggamit. Siyempre, hindi rin ito imposible masira. Kapag pilit hinihila habang may nakasingit na tela o sobra ang laman ng bag, maaari pa rin itong bumigay. Pero dahil sa presisyon ng kanilang manufacturing at consistent na kalidad, pinagkakatiwalaan ang YKK ng maraming gumagawa ng jackets, luggage, tents, at iba pang produktong inaasahang tatagal sa matinding paggamit. Kaya class, ang YKK ay hindi pangalan ng zipper, kundi isang kumpanyang Hapones na naging kilala dahil sa kalidad, consistency, at tibay ng kanilang mga produkto. Kaya maraming kilalang brands sa buong mundo ang nagtitiwala sa kanilang mga zipper. Sa susunod na makita ninyo ang 3 letrang YKK sa inyong bag o jacket o pantalon, alam na ninyo ang kwento sa likod nito. Hanggang dito muna ang ating klase. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Kita-kits sa susunod nating klase.